Magandang araw po. Ako po si Lemuel. Nakatira po ako sa probinsya ng Bicol. Dito na ako ipinanganak at tumanda. 40 anyos na ako ngayon. Pero gusto kong ibahagi ang naging karanasan ko noong mahigit 20 anyos pa lang ako. Isang araw, habang nagtitinda ng buko pie, nakarinig ako ng malungkot na tugtog. Maya-maya, nakita ko ang karo ng patay. Nakasunod dito ang mga taong nagpaparada. Hanggang sa nabaling ang atensyon ko sa babaeng umiiyak. Siya po si Celia. Siya ang pinakamagandang babae sa lugar namin. Maraming lalaki ang naakit sa kanyang alindog. Kasabay nun, maraming babae ang naiinggit sa kanya dahil nagagandahan din sa kanya ang mga asawa nila. Sa totoo lang, 7 taon ang tanda niya sa akin. Pero hindi ko maiwasang magandahan sa kanya. Kahit sino mapapalingon sa mahaba at itim niyang buhok. Kayumanggi ang kulay ng balat niya at napakakinis. Sobrang pula rin ng kanyang labi. Parang ang sarap halikan. Tinitigan ko siya ng maigi hanggang sa napansin ko na umiiyak siya. Kinalabit ko ang kapwa ko tindero na si Elias. Tinanong ko siya kung kilala ba niya ang namatay. Gusto ko lang makiusyoso. Sabi ni Elias, si Joel ang namatay. Ito ang pangatlong asawa ni Celia. Sa totoo lang maraming nagsasabi na may kakambal na sumpa ang ganda niya. Dahil lahat ng napapangasawa niya ay bigla na lang namamatay sa hindi malamang dahilan. Pero may kumakalat ding tsismis na si Celia mismo ang pumapatay sa mga naging asawa niya. May mga nagsasabi na hindi siya totoong tao, kundi isang mandurugo. Para sa mga hindi nakakaalam, isa itong uri ng aswang. Ayon sa mga sabi-sabi, sa umaga ay nagmumuka itong magandang dalaga at naghahanap ng lalaking mabibiktima. Kapag gabi naman, lalabas ang nakakatakot na anyo nito at sisipsipin ng dugo ng biktima habang natutulog ito. Pero hindi ko alam kung totoo ba ang mga mandurugo. Narinig ko lang ang kwentong yon mula sa mga matatanda sa lugar namin at hindi pa ako nakakakita nun. Maya-maya tinapik ako ni Elias. Tinanong niya kung bakit ako nakatitig kay Celia. Biniro pa niya ako na baka may gusto ako rito. Hindi ko naman itinanggi yun dahil una pa lang crush ko na ito. Bigla naman naging seryoso ang mukha ni Elias. Umiwas daw ako sa mga babaeng katulad ni Celia kung ayaw kong mapahamak. Hindi ko naman siya pinansin. Patuloy kong tinitigan si Celia hanggang sa makalagpas na ito sa kinatatayuan namin. Pagkatapos nun, itinuloy ko na ang pagtitinda. Pagsapit ng gabi, naubos na ang mga paninda ko kaya nagligpit na ako at naglakad pa uwi sa amin. Madilim ang dinadaanan ko dahil walang nakakabit na streetlight at ako lang ang mag-isang naglalakad. Pero hindi ako natakot. Maya-maya, napatingin ako sa langit at nakita ko na may lumilipad doon. Sa tingin ko malaking ibon yun. Hindi ko na lang yun pinansin at nagpatuloy ako sa paglalakad. Malapit na ako sa bahay nang makarinig ako ng kalabog. Parang may mabigat na bagay na bumagsak mula sa langit. Nang tingnan ko kung ano yon, ay nakita ko si Celia. Nakahandusay siya sa lupa at madumi ang damit niya.
Tumakbo ako papalapit sa kanya at inalalayan siyang tumayo. Tinanong ko kung anong ginagawa niya sa gitna ng daan habang malalim ang gabi. Nag-alala ako na baka pinagtripan siya ng mga tambay sa lugar namin. Pero sinabi niya na ayos lang siya. Kalilibing lang daw ng asawa niya. Nalulungkot lang daw siya kaya naisip niyang maglakad-lakad. Pero bigla siyang natumba. Nahilo raw siya dahil sa stress at puyat. Naawa ako sa kanya. Nagbiro ako para pagaanin ang kanyang loob. Pero hindi siya natawa. Hindi ko siya pwedeng pabayaan kaya nagpresenta ako na ihatid siya sa kanyang bahay. Pagkarating namin, niyaya niya akong pumasok sa loob ng bahay. Kailangan niya raw ng makakasama dahil sobrang lungkot niya. Hindi naman ako tumanggi. Bukod sa naaawa ako sa kanya, gusto ko rin siyang makasama. Noon sinusulyapan ko lang siya. Pero ngayon, may pagkakataon na ako para kilalanin siya. Pagkapasok namin sa bahay, tinulungan ko siyang umupo sa kanyang sofa. Nahihilo pa rin siya kaya napasandal siya sa balikat ko. Hinayaan ko lang siya. Kung tutuusin, palihim akong natutuwa sa ginawa niya. Pero ayokong samantalahin ang kahinaan niya. Kaya pagsapit ng madaling araw ay umalis na ako. Nakatulog na siya kaya hindi ko na siya inistorbo. Dahil sa gabing yon, lalong tumindi ang paghanga ko para kay Celia. Halos araw-araw ko siyang napapanaginipan. Hanggang sa naglakas loob ako na dumalaw sa bahay niya. Nagdala pa nga ako ng buko pay at suman. Tuwang-tuwa siya nang makita ako at nakipagkwentuhan pa siya sa akin. Simula noon, palagi ko na siyang pinupuntahan hanggang sa niyaya ko na rin siyang lumabas. Pagkalipas ng ilang buwan, inamin ko sa kanya na matagal na akong may pagtingin sa kanya at gusto ko siyang ligawan. Kinakabahan pa nga ako dahil malaki ang posibilidad na tumanggi siya. Pero tuwang-tuwa ako nang sabihin niya na hindi ko na kailangang manligaw dahil nahulog na rin daw ang loob niya sa akin. Magmula nung araw na yon, tuluyan na kaming nagkaroon ng relasyon. Sobrang saya namin, pero marami ring tumaas ang kilay. May mga nagsabi na wala kaming delikadesa dahil kamamatay lang ng asawa ni Celia. Tumutol din ang pamilya ko. Naniniwala kasi sila na isang mandurugo si Celia. Sa kabila nun, itinuloy ko pa rin ang pakikipagrelasyon sa kanya. Hanggang sa niyaya ko siyang magpakasal sa huwes. Nagsama kami sa bahay na pagmamay-ari niya. At mas lalo pa kaming naging masaya. Hindi ko makakalimutan ang unang gabi naming mag-asawa. Nasa kwarto kami noon. Kaming dalawa lang ang tao sa bahay. Pero ikinandado ko pa rin ang pinto ng kwarto. Gusto ko kasing makasigurado na walang makakaistorbo sa amin. Habang nagsusuklay ng buhok si Celia ay niyakap ko siya. Maya-maya hinalikan ko siya. Kinarga ko rin siya at inihiga sa kama. Habang magkadikit ang mga labi namin, naramdaman ko na ibinuka niya ang kanyang bibig. Tapos ipinasok niya ang dila niya sa bibig ko. Hindi ko akalain na agresibo pala siya pagdating sa kama. Natuwa naman ako sa ginawa niya dahil mas lalong nabuhay ang pagkalalaki ko. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko na tumutusok ang dila niya sa ngalangal ko. Hanggang sa nahirapan na akong huminga. Dahil doon inilayo ko ang mga labi ko mula sa kanya. Gusto ko sana siyang halikan ulit. Pero hindi ko na ginawa dahil nanghina ako. Parang sinipsip ni Celia ang lakas ko. Nagtampo pa siya sa akin dahil binitin ko raw siya.
Humingi na lang ako ng pasensya. Saka niyakap ko siya. Maya-maya nakatulog na kami. Kahit maraming tutol sa pagsasama namin, ginawa ko ang lahat para mapasaya siya. Pagka-uwi ko galing sa trabaho ay pinagsisilbihan ko siya. Saka napansin ko rin na mahilig siya sa dinuguan. Kaya palagi ko siyang ipinagluluto nun. Hanggat kaya ko ibinibigay ko ang kanyang gusto. Pero merong isang problema. Sa tuwing susubukan naming magsiping ay palaging hindi natutuloy dahil bigla akong nanghihina. Dahil doon hindi ko na ibibigay ang pangangailangan ni Celia. Tanda ko pa, naalimpungatan ako ng hating gabi. Tumingin ako sa kabilang kama at napansin ko na wala raw ng asawa ko. Bumangon ako at hinanap ko siya, pero hindi ko siya makita. Mukhang umalis siya pero hindi siya nagsabi kung saan siya pupunta. Sandali akong nag-isip hanggang sa napagdesisyonan ko na hanapin siya kahit hindi ko alam kung saan siya pwedeng makita. Papalabas na sana ako ng bahay pero biglang dumating si Celia. Nakahinga ko ng maluwag dahil walang masamang nangyari sa kanya. Inusisa ko siya kung saan siya nanggaling. Sabi niya nagpahangin lang daw siya sa labas. Kahit hindi ako kumbinsido, tinanggap ko ang paliwanag niya. Pagkatapos nun, natulog na ulit kami. Simula nun palagi na akong nagigising ng hating gabi at wala sa tabi ko si Celia. Dahil doon unti-unti akong nakaramdam ng pagdududa sa asawa ko. Pero pinilit kong baliwalain yon dahil mahal ko siya. Wala rin akong lakas ng loob na kumprontahin siya. Sa kabila ng lahat, ipinagpatuloy ko ang pagiging mabuting asawa sa kanya. Isang beses, habang nag-aalmusal kami ay nakarinig kami ng ingay mula sa labas ng bahay. Sumilip kami sa bintana para alamin kung ano yon. Hanggang sa nakita namin na nagkakagulo ang mga kapitbahay namin. Nagpupumilit silang pumasok sa loob ng bakod. Andun din ang mga kamag-anak ng mga dating asawa ni Celia. Pati nga ang mga magulang ko ay nandun din. Isinisigaw nila na aswang si Celia at hindi ko siya dapat pinakasalan. Nagkatinginan kami ng asawa ko. Parehas kaming nadidismaya sa napapanood namin. Sinabi ko kay Celia na manatili lang siya sa loob ng bahay. Ako ang mag-isang lalabas para paalisin ang mga nanggugulo sa amin. Tumango lang naman siya. Napapansin ko rin na pinipigilan niya ang kanyang luha. Ayokong nakikitang malungkot ang asawa ko at handa ko siyang ipagtanggol kahit kanino. Pagkalabas ng bahay, agad kong sinigawan ng mga taong nagpoprotesta. Sinabi ko na umalis sila kundi tatawag ako ng pulis. Hindi naman sila nasindak sa sinabi ko. Huwag ko raw ipagtanggol ang asawa ko dahil isa itong halimaw. Hanggang sa isang babae ang lumapit sa akin. Sabi niya nakita niya si Celia sa bukid kagabi. Nagtataka raw siya kung anong ginagawa nito, kaya naisip niya itong sundan. Hanggang sa huminto umano ito sa tabi ng isang puno. Napanood niya raw na unti-unting nagbago ang itsura nito. Hanggang sa naging aswang ito. Noon pa lang daw malakas na ang kutob nila na si Celia ang pumatay sa mga dati niyang asawa. Dapat daw paalisin na namin ito sa lugar namin bago pa magkaroon ng panibagong biktima. Sinigundahan naman yon ng mga kabarangay namin. Habang nagkakagulo, nilapitan ako ng mga magulang ko. Umiiyak sila habang nakikiusap na layuan ko si Celia. Maghanap na lang daw ako ng ibang babae. Yung ordinaryong tao.
at hindi isang aswang na mandurugo. Kinumbinsi din ako ng mga ibang babae na nagpoprotesta. Pero kahit na anong sabihin nila ay hindi ko sila pinaniwalaan. Kung tutuusin, walang basihan ang mga sinasabi nila. Tsaka naiinggit lang sila kay Celia. Dahil kahit 35 anyos na ito ay mukha pa rin itong bata. Ang masaklap lang, nalason na rin nila ang isip ng mga magulang ko. Gulong-gulo na ako sa mga naririnig ko. Parang sasabog ang utak ko. Ayoko na silang pakinggan kaya ipinagtulakan ko sila paalis. At sinara ko na ang gate na gawa sa kawayan. Pagkatapos nun, pumasok na ako sa loob ng bahay. Nakita ko na malungkot ang mukha ni Celia habang nakasandal sa dingding. Nilapitan ko siya at niyakap. Sinabi ko na wag siyang mag-alala dahil hindi ako naniniwala sa sinasabi ng mga kapitbahay namin. Nakakatiyak ako na hindi siya mandurugo dahil mabuti siyang tao. Sa palagay ko naman gumaan ang loob niya at unti-unti siyang ngumiti. Naririnig pa rin namin ang nagkakaingay na mga tao sa labas. Pero hindi na namin yon pinansin. Lumipas ang mga araw. Nananatili pa ring matatag ang relasyon namin. Isang gabi, naalimpungatan ako ng 11:30 ng gabi. Katulad ng dati, wala sa tabi ko si Celia. Kinakabahan ako. Habang tumatagal, tumitindi ang hinala ko na may lalaki siya. Bumangon ako at hinanap ko siya. Hanggang sa nakita ko na naglalakad siya palabas ng bahay. Sinamantala ko ang pagkakataon na yon para sundan siya. Dahan-dahan akong naglakad at sinigurado ko na hindi niya ako mapapansin. Hanggang sa nakarating kami sa madilim na kalsada. Ang problema, masyado siyang mabilis maglakad kaya nawala siya sa paningin ko. Inikot ko ang tingin sa paligid. Inisip ko kung saan siya pwedeng pumunta. Hanggang sa naalala ko ang sinabi ng isang kapitbahay namin na nakita nitong nagpunta si Celia sa bukid nung nakaraang gabi. Naisip ko na baka palihim na nagkikita si Celia at ang kabit niya doon. Naglakas loob akong pumunta ron para alamin kung anong totoo. Kinakabahan ako. Hindi ko kakayanin kapag napatunayan ko na niloloko ako ng asawa ko. Pero tinibayan ko ang loob ko. Pagkarating ko sa bukid, hinanap ko kung saan nagtatago si Celia at ang lalaki niya. Hanggang sa napadpad ako sa tapat ng 3 malaking puno. Nakita ko ang isang nakatalikod na babae. Hindi ako pwedeng magkamali. Alam ko na si Celia yon at may kahalikan siyang lalaki. Napakuyom ako ng kamao. Gigil na gigil ang pakiramdam ko. Gusto ko sana silang sugurin, lalo na ang kalaguyo ng asawa ko. Hakbang na sana ako palapit sa kanila, pero nakita ko na biglang natumba ang lalaki. Walang kalatoy-latoy ang itsura niya. Nakabuka ang bibig niya at mukhang hinang-hina. Tapos nakaluwa ang mga mata. Napangangako sa nasaksihan ko. Hindi ko lubos maisip kung anong ginawa ni Celia sa lalaki. Aatras sana ako palayo. Pero biglang lumingon si Celia sa kinatatayuan ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang mahaba niyang dila at puro ugat ang mukha niya. Pulang-pula din ang kanyang mga mata. Bigla akong natakot sa sarili kong asawa, kaya tumakbo ako. Pero hindi pa ako tuluyang nakakalayo, ay natapilok ako sa malaking bato.
Nilapitan ako ni Celia at tinulungang makatayo. Huwag daw akong matakot dahil hindi niya ako sasaktan. Pero kahit ganon, nanginginig pa rin ang mga kalamnan ko. Napatunayan ko na totoo pala ang sinabi ng mga kapitbahay namin na isa siyang mandurugo. Sa pagkakataong yun, hindi na niya itinanggi ang totoo niyang pagkatao. Inamin niya na namanan niya ang pagiging mandurugo mula sa kanyang ina. Bago raw ito namatay, isinalin nito sa kanya ang mutya ng pagiging mandurugo. Napilitan daw siyang tanggapin yon dahil siya lang ang maiiwang tagapagmana ng ina niya. Kailangan daw niyang maipagpatuloy ang kanilang lahi. Nanlambot ang mga tuhod ko dahil sa nalaman ko. Sinabi ko na hindi ko pala siya dapat pagkatiwalaan dahil baka biktimahin niya rin ako, tulad ng mga dati niyang asawa. Pero hinawakan niya ang kamay ko at ipinaliwanag niya na hindi niya sinasadyang patayin ang mga dati niyang asawa. Sinubukan niya raw ilihim sa mga ito ang tunay niyang pagkatao, pero kahit anong pagtatago ang gawin niya, nalalaman pa rin daw ng mga ito na isa siyang mandurugo. Lahat daw ng mga naging asawa niya ay pinagbantaan siya na ipapaalam sa buong lugar namin ang pagkatao niya. Pero bago pa siya mapahamak ay inuunahan na niya ang mga ito. Napipilitan daw siyang sipsipin ng dugo ng mga dati niyang kasama sa buhay hanggang sa mamatay ang mga ito. Kailangan lang daw niyang iligtas ang sarili. Hindi naman daw niya gustong manakit. Kaya niya raw pigilan ang sarili niya at nagtsatsaga siya sa dugo ng hayop. Hindi siya katulad ng ibang aswang na sinasadyang manakit ng ibang tao. Sinasabi niya yon habang umiiyak siya. At ramdam ko na totoo ang sinasabi niya. Pero nagtataka pa rin ako kung bakit niya biniktima ang lalaking kahalikan niya. Sinabi niya na lumabas siya dahil kapag hating gabi ay lumilitaw ang totoo niyang anyo. Pero habang naglalakad daw siya ay bigla siyang binastos ng lalaki. Kaya ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Dapat natatakot ako sa kanya, pero nangibabaw pa rin ang pagmamahal ko para sa kanya. Kahit nakakakilabot ang itsura niya ay binaliwala ko yon. Niyakap ko siya at niyayang umuwi sa bahay. Iniwan namin sa bukid ang katawan ng lalaking biniktima ni Celia. Hinubad ko ang suot kong damit at ibinalot sa mukha niya para matakpan ang kanyang anyong aswang. Pagkarating namin sa bahay, hinintay naming sumapit ang umaga hanggang sa bumalik ang maganda niyang muka. Sa kasamaang palad, sumugod ulit sa bahay namin ang mga kabarangay namin. Natagpuan nila ang bangkay ng isang lalaki sa bukid. Si Celia ang itinuturo nilang pumatay sa lalaki. Alam ko na totoo ang hinala nila. Pero nagbulag-bulagan ako at ipinagtanggol ko ulit ang asawa ko. Simula nun, araw-araw na kaming sinusugod ng mga kabarangay namin. Hindi na nga kami nakakalabas ng bahay para pumasok sa trabaho. Sa kabila nun, naging matibay pa rin ang pagsasama namin. Hindi ko siya tinalikuran kahit alam ko na hindi siya pangkaraniwang tao. Isang umaga, nagising ako na hindi ko ulit katabi si Celia. Hindi na ako nagtaka. Ang nasa isip ko ay baka nagpunta siya sa bukid para magpalit ng anyo at babalik din siya mamaya. Pero napansin ko ang isang sulat na nakalagay sa maliit na aparador. Kinuha ko yon at binasa. Sulat kamay yon ni Celia. Gusto niya raw ipaalam sa akin na mahal niya ako. Nagpapasalamat siya dahil ako ang lalaking tumanggap sa kanya ng buong buo.
Pero ayaw niyang ilagay sa alanganin ng buhay ko. Kaya nagdesisyon siyang umalis. Humanap na lang daw ako ng babaeng karapat-dapat sa akin. Magmahal daw ako ng normal na tao. Naluha ako habang binabasa ko yon. Tumakbo ako palabas ng bahay. Nagbabakasakali ako na maaabutan ko siya. Pero hindi ko na siya nakita. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung saan siya nagpunta. Ilang taon ko siyang hinanap. Pero wala pa rin akong balita tungkol kay Celia. Hindi na rin ako nakapag-asawa ulit dahil hindi ko siya makalimutan.